Never Say Die. Ito nga ang magiging motivation ng Barangay Ginebra ngayong araw upang makahirit pa ng isang do or die game laban sa tropa ni Chot Reyes. Matatanda ang tinambakan ng TNT Tropang Giga ang Barangay Ginebra noong Game 5 para makuha ang kalamangan sa serye 3-2. Isang panalo na nga lang ay madedepensahan na nila ang Corona bilang hari ng PBA Governors Cup na matagal ding namalagi sa Ginebra. Siyempre, ang Barangay Ginebra ay hindi papayag na ganun-ganun na lang ang kahihinatnan ng kanilang kampanya ngayong conference. Pero ano nga ba ang dapat gawin ng Ginebra upang makahirit pa ng Game 7 laban sa TNT? Kung pagbabatayin natin ang Game 5, ito ang apat na dapat na gawin ng Ginebra upang matalo ang mainit na TNT Tropang Giga. Marami nga nadismaya sa hindi magandang performance ni Justin Brownlee noong last game. Nakapagtala nga lang ito ng career low scoring record sa PBA. Simula pa noong naglaro ito sa Ginebra, taong 2016, 8 points lamang ang naging ambag ni Brownlee, mababa sa kanyang current average na 28 points per game. Maging si Brownlee mismo ay nadismaya sa kanyang naging performance kung kaya't hindi nito nagpa-unlock ng interview sa media. Dali-dali ito sumakay sa kanyang van at umuwi patungo sa kanyang hotel. Hindi ito pangkaraniwan sa isang Brownlee na kilala bilang masayahin at very approachable na import. May nakapansin din na habang palabas ito ng court ay ika-ika ang lakad ng tubong Georgia, USA. Noong Game 3 at Game 4, nagawang pigilan ng Ginebra ang opensa ng TNT matapos mag-average lamang ng 80 points per game ang katropa. Pero nitong Game 5, biglang pumutok na naman ang opensa ng TNT. Tumaas din ang kanilang field goal percentage mula 32% ay naging 47% na ito noong Game 5. Marami nga nagsasabi na bumalik ang magandang ball rotation ng TNT kung kaya't mas nanaig ang katropa pagdating sa assist column na may 21 assists kontra sa 15 lamang ng Ginebra. Isang kategorya na nagawang pigilan ng Ginebra noong Game 3 at Game 4 kung saan nanalo sila sa mga larong yon. Gumalaw ang mga veterano ng TNT katropa last game. Sina Kelly Williams at Jason Castro ang aking tinutukoy. Nagising nga ang kanilang offensive firepower matapos magtala ng 11 points si Kelly the Machine Gun Williams habang si The Blur Jason Castro ay kumamada ng 10 points sa tambakang larong yon. Bagamat aktibo sina LA Tenorio at Joe Devan sa pag-motivate ng kanilang mga kampi sa dugout, importante din na makatulong ang dalawang veterano ng Gene Kings upang matapatan ang mga veterano ng dating Mobiline team pagdating naman sa hardcourt. Bagamat alam naman natin na walang katulad ang pagiging panatiko ng mga fans ng Ginebra pagdating sa kanilang pinakamamahal na team, dito ay masubukan pa rin ang panata ng mga milyon-milyong Ginebra diehard fans. Kung kinakailangan dumagsa ang mga Never Say Die fans, sa Araneta ay dapat nilang gawin to. Nagulat nga ako last game dahil nasa 12,000 lamang ang gate attendance, malayo noong Game 4 na umabot ng 16,000 ang dumayo sa Araneta Coliseum. Marahil ang dahilan ay Miyerkules ang laban na yon. Karamihan sa mga fans ng Ginebra ay may kanya-kanyang trabaho. Pero ngayong Biyernes, kailangan ng Ginebra ang suporta ng kanilang mga fans kasabay ng pangasar kay Boy Aram. Kaya inaasahan natin na magiging matindi ang bakbakan ng dalawang team na to, lalo na ang Ginebra. Bagamat makailang beses nilang naranasan ito at alam natin na kaya nilang maligpasan muli ang pagsubok na ito. Pero kayo ba mga kabola? Ano sa tingin nyo? Matapusin na kaya ng TNT Tropang Giga ang serye o makakahirit pa ng do or die game ang Ginebra San Miguel? Tara, pag-usapan natin yan. Mag-comment na rin kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.